Dear DJ Archie, magandang araw sa iyo DJ and to all the avid listeners and followers ng DJ RG Special. Sa tagal ng pakikinig ko sa mga featured stories, wala sa hinaga po na darating ako sa puntong ako naman na mag-share ng aking kwento. Kwentong maihahalin tulad sa roller coaster ride, puno ng ups and downs, ng mga nakakalulang ikot, itago nyo ako sa pangalang Amethyst. I am an HR personnel at naka-assign sa isang college institution dito sa Oriental Mindoro. Single ako sa ngayon. Fresh from a heartbreak sa una at nag-iisang lalaki sa buhay ko. Si Troy. Nag-meet kami ni Troy nang pareho kaming third year college. Kumukuha siya ng kursong criminology at ako naman ay business course. Naging magkaklase kami sa isang subject dahil pareho kaming irregular student that time. Ako ang unang na-fall kay Troy DJ. Crush na crush ko siya dahil bukod sa gwapo at charming, magaling siyang tumugtog ng gitara. Kumakanta rin siya pero mas gusto niyang may ibang kumakanta habang nagigitara siya. Kami ang laging magka-jamming. Mula sa pagiging choir singer, sinubukan kong kumanta ng acoustic para lang masabayan si Troy. What started as a hobby together, nagsimula kaming mag-perform sa mga small events, sa school programs at sa mga maliliit na parties. Dahil lagi kami magkasama, mas lumalim ang feelings ko para kay Troy. Hindi ko alam kung nahahalata niya pero maraming pagkakataon na naiparamdam ko sa kanya na gusto ko siya. Either torpe lang talaga siya o sadyang manhid. Until nag-confess siya sa akin after 6 months na magkasama kami sa mga gigs. Nag-confess siya through a song na sarili niyang komposisyon. Hindi ko makakalimutan kung paanong halos sumabog ang puso ko sa kilig at saya habang pinakikinggan ang awit na ginawa niya para sa akin. Right then and there, sinagot ko si Troy. From jamming buddies to jamming lovers. And it was the best moments of my life. Ang makasama ang taong bago pa man maging kami ay may espesyal na puwang na sa aking puso. Masaya kami all throughout our relationship in the same way na we shared some ups and downs. Pinakamalaking pagsubok sa relasyon namin ay na nagkaroon ng depresyon si Troy pagkatapos pumanaw ang kanyang ama. Dinamdam niya yon ng husto dahil kung may isa mang tao sa mundo na ina-admire si Troy, iyon ay ang daddy niya. Troy did not graduate on time. Hindi natuloy ang pangako namin sa isa't isa na sabay kaming magmamarcha sa stage. Sabay naming aabutin ang aming mga pangarap, lalo na ang mga pangarap na binuo naming dalawa. Naging magulong-magulo ang pagsasama sa loob ng halos 2 taon na nag-struggle sa depresyon. DJ, dumating sa puntong gusto ko na siyang sukuan. Sa mga times na nagkandaletse-letse ang buhay at pag-aaral niya. Sa 3 attempts niya ng pagpapakamatay. Sa halos gabi-gabing nilulunod niya ang sarili niya sa alak at drugs. Nanatili ako sa tabi niya kahit para na rin akong kandilang nauupos habang nahihirapang intindihin at mahalin siya. Troy gave me 1,000 reasons to give up on him. Pero DJ, pinili ko ang nag-iisang rason para manatili. Ang pagmamahal ko para sa kanya. Unti-unti nakarecover si Troy mula sa bisyo at depresyon. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral habang nakasuporta ako sa kanya morally and financially. Naipasa niya ang licensure exam. Nakapagsimula na rin ang training para maging isang ganap na pulis. Pero isang malaking unos ang dumating sa buhay namin. Na-diagnose siya with stage 2 prostate cancer. Parang bombang sumabog sa mukha namin ang naging diagnosis ng sakit na ininda niya. Good news na curable siya with surgery, medications and chemotherapy, pero sa estadong pinansyal ng aming mga pamilya, magiging mahirap ang laban. Naging distant si Troy sa akin pagkatapos na malaman namin ang tungkol sa kanyang sakit.
Willing daw siyang ibigay sa akin ang kalayaan ko dahil ayaw niyang hilahin ako pababa. During that time kasi dumating oportunidad sa akin na makapagtrabaho abroad at kumita ng malaki. Kung aalagaan ko si Troy, kailangan kong isuko ang oportunidad na yon. And I did. I did because I love him so much. Hindi ko kakayaning iwan siya sa laban niya. Hindi ko magagawang umangat na maiiwan siya sa estadong walang kasiguruhan. We made a promise that we will get through life's joys and pains together. Walang iwanan. Nag-stay ako sa trabaho ko na malapit kay Troy. Ayaw man ng parents ko, nag-decide akong magsama na kami sa iisang bahay para mas maalagaan ko siya. Mahirap kalabanin ang cancer. Hindi lang katawan ni Troy ang sinisira nito, kundi ang kanyang fighting spirit at kagustuhang mabuhay. Sa bawat pagkakataon na halos gumapang siya sa sakit, sa bawat pagtangis at sigaw na hindi ko na kaya, at sana mamatay na lang ako, I was there crying with him. Yung parang sanggol ko siyang hinihele habang pareho kaming basang-basa na nakahandusay sa banyo. Hindi lang si Troy ang ginugupo ng cancer. Para na rin akong pinapatay ng sakit niya habang nakikita ko siyang nahihirapan. Pero DJ, lumaban ako. Inilaban ko ang laban ng lalaking mahal na mahal ko. Palagi kong sinasabi sa utak ko, walang iwanan. Nangako kami sa isa't isa na anuman ang mangyari, wala talagang iwanan. Years into his treatment, nag-propose sa akin si Troy. Hindi sing-sing ang binigyan niya sa akin dahil wala pa raw siyang kakayang bigyan ako ng mamahaling sing-sing. He proposed to me at ibinigay sa akin ng isang bagay na napakahalaga sa kanya, ang iniingatan niyang gitara. Buong puso kong tinanggap ang proposal niya. Magpapakasal kami pag gumaling na siya at natupad na niya ang pangarap niyang maging pulis. Nagbunga ang lahat ng sakripisyo at paghihirap ko nang nadeklarang cancer-free si Troy matapos ang halos 4 na taong gamutan. DJ, that same year, pinagpatuloy niya ang training niya. At ang araw na naging ganap siyang pulis ang nagsilbi naming reward sa lahat ng pinagdaanan naming dalawa. Pero hindi pa kami nagpakasal agad dahil gusto namin makaipon muna. Nakabuelo si Troy at naging maayos ang takbo ng kanyang karera. Ako naman, slow and steady. Hindi na rin ako naghangad na makapag-abroad. Kontento na ako sa narating ko. Kontento na ako sa present at magiging future namin ni Troy. Naghintay ako ng 1, 2, hanggang 3 taon. Hindi na nabanggit ni Troy ang tungkol sa kasal. Na okay lang din naman sa akin dahil ayaw ko siyang i-pressure pagkatapos ng mga pinagdaanan niya. Until that memorable night on June 22, 2023, ang gabing halos gumuho ang buo kong mundo. Ang gabing hiningi ni Troy ang kalayaan niya. For a very simple reason. Na marami pa siyang gustong gawin sa buhay ng mag-isa. Iyon ang naging realization niya pagkatapos niyang malagay sa bingit ng kamatayan. At magagawa niya lang yon kung maghihiwalay na kami. And maybe someday, muli kaming pagtatagpuin kung kailan buong-buo na siya. Kung kailan handa na siyang harapin ang panibagong yugto ng buhay niya. Maybe it is meant to be. Baka kami pa rin sa huli. Gaano man kasakit ang desisyon niya, tinanggap ko. Labag man sa kalooban ko, nirespeto ko ang desisyon niya. Sobrang broken ako nun, DJ. A big part of me died that day.
Pero hindi ako nakapaghanda sa mga sumunod na nangyari. Nagpakasal si Troy sa babaeng halos 2 buwan niya lang naging karelasyon. It was a civil wedding. Kung hindi pa sa isang friend ni Troy na concerned sa akin, hindi ko malalaman na magpakasal na siya or nagpakasal na siya sa ibang babae. That shattered me into pieces. Kasi DJ, umasa ako na kami pa rin hanggang sa huli. Kasi hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya mula nang naghiwalay kami. Kasi hanggang ngayon, si Troy pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko. Durog na durog ako, DJ. Ni hindi ko alam paano babangon sa pagkakalugmok. Kung paano ko pupulutin ang mga piraso ng puso ko at pagkatao ko para mabuo akong muli. Totoo palang walang kasiguruhan ang mga bagay gaano man ito katagal. Gaano man ito pinanday at pinatatag ng panahon at karanasan. Binuo ko si Troy sa panahong wasak na wasak siya. Inakay ko siya sa liwanag mula sa madilim niyang mundo. I shared his pain. I bore his trials. Lahat sinakripisyo ko para makamit niya ang pangarap niya. And the most painful part it is, I built him for another woman. Hinanda ko lang pala siya para sa babaeng makakasama niya habang buhay. I had no choice but to let go of him and his memories. Ngunit gaano ko man sikaping pakawalan ang lahat ng alaala at nararamdaman ko para sa kanya, hindi ko magawa. Hanggang ngayon, kinakain pa rin ako ng resentment ko sa nangyari. Kung paano ko sinayang ang panahon at oportunidad na dumating sa akin sa ngalan ng pagmamahal. And I am the one who ended up broken. Tinatry ko mag-heal, DJ. At mahigit 10 taon ang kailangan kong i-let go. Mahirap. Pero kinakaya ko. At sinimulan ko ang bagong yugto ng buhay ko sa isang regalong nag-uugnay pa rin sa amin ni Troy. Sa gitarang minsan ay naging simbolo ng pangako ng habang buhay na sinunog ko para sa pangako ng bagong buhay, ng bagong simula, ng bagong kabanata. Kasi kapag makikita ko pa rin yon, lalo lang akong mahihirapan. Lalo lang akong masasaktan. Na hindi kasama ang lalaking pinapangarap kong makasama hanggang dulo sa aking bagong buhay. DJ, hanggang dito na lang at maraming salamat sa paglalaan ng pitak sa masalimuot na kwento ng aking buhay pag-ibig. Hanggang sa muli, Amethyst.